Hello mga mare, eto na. For today's video, nabudol ako. Dumating na kami galing palengke, ayan, binabati ko pa si mister. Bang, gwapo-gwapo naman. Ayan, bumaba kami at sinalubong pa kami ng apo ko dyan. Kahit na-happy ako, nanginginig pa rin ang buong kalamnan ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa nabudol ako, nilalabas ko na yung mga pinamili ko. Bahala ko yan magtoge kasi paninda yan. Ilalagay ko sa freezer. Nakakita ako ng gulay na halo-halo, igigisa ko yan, pinakbet. Pero namahalan ako, 80 per kilo. My gosh. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang ng kalabasa para may konti pang orange at saka yun naman ang gusto ng mga bata. Yung ngayon, hihiwain ko yan, gawin ko yung pinakbet. Yan, tinanggal ko na lang yung parang buto sa gitna and then ihiwain ko yan later. Yan, inaalis ko na. Ngayon, sinunod ko naman yung mangga. Nakakita rin pala ako ng mangga, 40 ang kilo, mura na. Pero kalahati lang binili ko, baka matukso ako eh. Kasi ang sarap niya sa bagoong. Meron pa naman akong ginisang bagoong na pagkasarap-sarap. Yan, pero yan gusto na mister ko. Ito na yung mga istang nabili ko. Meron akong bangus na boneless, tatlo, 200. Meron akong malalaking isda na pinakalis-kilisan ko lang, bangus pa din. Yan. At saka yung meron pa rin yan na daing na bangus. Ito naman yung klase ng bangus na balak kong iprito lang. Actually, o kaya sasabawan. Tapos meron na yan yung daing na bangus, no? Sarap din talaga yan. Binabad ko yan. Sa suka, patis, at saka meron paminta at bawang. Ito, mga mare, tandaan nyo yan. Yang dalagang bukid na yan, kapag nakikita ko, sumasakit ang dibdib ko. Yan, inugasan ko muna yung mga plastic na pinaggamitan bago ko itapon yan sa basura para mabawasan lang naman yung lansa niyan. Tapos, nakakita rin pala ako ng hipon. Bonggang-bongga, suwahe, murang-mura. Tuwan-tuwa ako. Actually, hindi lang ako masyadong maraming pera, no? Nabudol nga eh. Pero kung ano yan, nakakakumukuha ako mga 2 kilo. Kasi madalang naman kami pumunta sa palengke na yun kasi medyo malayo. Mamaya, titirya-tiryahin ko na yan. Inugasan ko na nga yung mangga para anytime na gustong kumain ni mister, babalatan niya na lang yan. Tapos ito na, piprito ko na yung isda. Yan, kasi katerno yan ng pinakbet. Yan, maliit lang yung kawaling ginamit ko para medyo maraming mantika. Ito na nga yung isda, pinirito ko na, pero nanggigigil ako dyan. Tingnan nyo naman yung pinakbet, fresh na fresh, ang lalaki ng hipon. Yan, ito naman, habang niluluto ko yan, tinitirya-tirya ko na yung panahog. Kasama na din dyan yung pang palabo ko at saka iba pang gagamitin. Para kung may kailangan, kukuha na lang ako na kada balot. Gayan ako mag-ayos ng giniling at saka ng hipon. Ngayon, ayan, nakikita niyan, ilalagay ko na yan sa freezer. Hinihiwa ko naman yung aking sayote na isasahog ko sa toge. Pipinuhin ko lang, medyo manipis para kasing nipis noong kamote na hindi ko naman nakuna ng video. Nakalimutan ko na. Yan. Ganyan ako maghiwa, slice mo ganyan, tapos saka maninipis para sabay-sabay yung tagal ng pagluluto. Unahin ko muna yung kamote, pagkatapos yan sayote at itong toge. Ayan, napakaganda ng kulay, hindi ba? Pero hindi ko yan lalamugin. Half cook ko lang yan. Kasi pag pinirito yan, maganda yan, malutong-lutong. Ito, binabalatan ko ng lumpia. Lahat ng, pagka nakastagnant ako sa isa, may gagawin akong isa para productive at saka nakakasave ako ng oras. Every month, sa tanda ko na nito, alam ko na kung anong sistema ang gagawin ko. Kailangan talaga, nag-save ako ng oras para sa iba ko pang gagawin. Wow, look at that. Ang ganda ng lumpia. Ito na, kwento ko na yung nabudol ako. Kasi nagbayad ako ng 500 kasi 70 daw yung isdang dalagang bukid kalahati. Una, sinuklian niya ako ng 30 pesos. Umalis ako. Nawala sa loob ko na 400 pa ang kulang niya. Ngayon, pumunta ako sa nagtitinda ng lumpia. Doon ko naalala, nasaan yung pera? Kasi malinaw na wala sa pitaha ko, wala na akong ibang maraming 400 doon. Meron ako 1,000 na lang. Kaya ako nagkaganon kasi nga wala si mister. Kasi nagkahiwalay kami nagpark sa malayo. So nauna ako. Kaya ayan, naku may pasumpa-sumpa pa siya na hindi daw siya tumanggap ng 500. Alam mo kababalik lang ng boses ko kaya ayoko na makipagtalo. Kahit na nanginginig ako sa galit, sobra nangyari sa akin. Kasi kung nandoon ang mister ko sa paligid ko, hindi yan mangyayari sa akin dahil papaalalahanan niya ako.
Isa, siguro sabihin niyo 400 lang yung nawala sa akin, pero sa totoo lang, marami pa akong planong gawin doon. Meron pa akong bibilihin dapat. Tsaka ang hirap talagang kumita ng pera ngayon. Kaya siguro nag-i-emotional din ako, gusto kong umiyak, nanginginig ako. Siguro yung manner ng pagkakawala, yung niloko ka, masakit talaga sa loob. Malaking bagay yung para sa akin. Kaya sobrang, yung panginginig ko, inaabot ako ng hanggang sa bahay. Tapos saka ako uminom ng mainit para na lang mawala. Sana hindi na lang ako nakipagtalo kung useless lang ba? Kung alam ko naman na hindi totoo. Anyway, salamat at ito ay sa susunod ulit na video natin. Have a nice day!